Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Nagpasaring si House Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng plenary debates ng Kamara para sa 6.352 trillion peso 2025 General Appropriations Bill. Bagaman hindi pinangalanan ni Speaker Romualdez kung sino ang pinatutungkulan, sinabi nito na may mga kritikong isinasantabi ang mandato ng Kamara na suriin ang paggamit ng pondo ng bayan dahil ang mga ito anya mismo ang naglulustay nito. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Tatagal ng 8 araw ang plenary debate sa 2025 General Appropriations Bill at inaasahang sa September 25 ay maipasa ito sa ikatlo at huling pagbasa. Sa September 23 naman, nakatakdang pagdebatihan ng mga kongresista sa plenaryo ng Kamara ang tinapyasang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Halos 1.3 billion pesos ang tinapyas ng House Committee on Appropriations sa pondo ng Office of the Vice President at kung maaprubahan, mag-ooperate ang tanggapan ni Vice President Duterte sa halagang 733 million pesos lamang sa susunod na taon. Kabilang sa unang pinagdebatihan sa plenaryo ang usapin ng unprogrammed appropriations sa national budget. Ang unprogrammed appropriations o UA ay ang pondong maaaring magamit ng pamahalaan sa panahon ng pangangailangan, subalit magiging available lamang ito kung may dagdag na revenue collection o kung may papasok na grants o foreign funds. Samantala, ikinababahala ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang paglobo ng UA at ang sistema ng pagre-release maging ang pinaglalaanan nito. Sa discretion ng President kung saan ilalagay ang pondo sa ilalim ng UA, tingin po namin pwedeng manipulahin yung unprogrammed funds para magkaroon ng dagdag source, no? Nang pwedeng masabi na ito yung pinapaboran niya, Madam Speaker. So maaaring ilagay sa infrastruktura para pondohan ang kanyang Build Better More, the President, kung ganon, Madam Speaker, sa tingin namin, isa itong presidential pork. Maliwanag naman po na nagruling na po ang ating Supreme Court sa Belica versus DBM ng 2014 na hindi po pork ang unprogrammed appropriations. Giit ng Makabayan Bloc lawmaker, dapat ay nasa line item pa rin ng pambansang pondo ang pinaglalaan ng gastusin sa halip na sa unprogrammed appropriations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.